Magandang gabi, Pilipinas. Bayan mas pinalakas at mapapabilis pa ang serbisyong medikal sa Mindanao. Sa pamamagitan niya ng mga ambulansya o patient transport vehicles na pinangunahang ipamahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., yan ang ulat ni Janessa Felix ng PTV Davao. Masiguro ang mas ligtas na pagtransport ng mga pasyente sa ospital, lalo na kapag emergency. Libu-libong mga patient transport vehicles ang ipinamahagi sa daan-daang local government units sa buong bansa. Ngayong araw, mahigit 70 na PTVs ang ipinagkaloob sa mga lokal na pamahalaan sa Agusan del Norte, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Dinagat Islands, Davao de Oro, Davao Oriental, Butuan City at Misamis Occidental. Ginanap ito sa Butuan City sa pamumuno mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bawat PTV ay kumpleto sa mga kinakailangang medical equipment tulad ng stretcher, oxygen tank, wheelchair, first aid kit, blood pressure monitor at medicine cabinet. Kabilang ito sa layunin ng Pangulo na mas mapadali ang pag-access ng serbisyong pangkalusugan ng publiko, lalo na sa mga lugar na kulang sa pasilidad. Giit ng Pangulo, prioridad ng kanyang administrasyon ang kalusugan ng mamamayan bilang isa sa pangunahing pangangailangan ng tao. We have been able to provide already 76% of the LGUs in the country with at least one patient transport vehicle. And sabi ni GML, he promises me that he will be finished with the entire Philippines by the end of this year. Suportado ito ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO sa pamamagitan ng mabilis na rollout ng Medical Transport Vehicle Donation Program para sa mga benepisyaryo. Malapit na po, Mr. President, makuha natin yung 100%. No, by this year, we're hopeful lahat po mabibigyan. At sabi ko nga, hopefully, may second pa po. We will strive, we will dream of giving to each municipalities. Isa sa nakatanggap ng PTV ang munisipalidad ng Manay, Davao Oriental na kamakailan lamang niyanig ng magnitude 7.4 at 6.8 na lindol. Malaking tulong ito sa kanila dahil nasira ang kanilang health center. Dahilan kung bakit maraming pasyente ang kailangang dalhin sa Provincial Hospital sa Mati City. Lalo't mula pa sa malayong munisipalidad ng Caraga, Davao Oriental ang siniserbisyohan nito. Sa pamamagitan ng PTVs, mas mabilis ang pagbiyahe at paghatid ng mga pasyente. Actually, malaking tulong itong patient transport vehicle, lalo na pag-transport natin ng mga pasyente papuntang Manay, kung i-refer sa going Mati o refer going Tagum and Davao. Ikinatuwa ng lokal na opisyal ng Agusan del Norte ang programang ito dahil malaking tulong din ito sa kanilang lugar. Sa pamamagitan kasi nito, mas mapapadali ang pagtulong sa mga residente, partikular kung emergency. Kami dito sa probinsya, kulang-kulang talaga ng mga patient transport vehicles, lalo na yung mga liblib na lugar. At ito ngayon maka-augment ng pangangailangan namin. And we have to thank the President and the Philippine Charity Sweepstakes Office na binigyang pansin ang mga hinaing namin. Unang beses ding nakatanggap ng patient transport vehicle ang mga munisipalidad ng Libho sa Dinagat Islands at Bonifacio sa Misamis Occidental. Hindi rin nila inasahan na isa sila sa mga mapipiling makakatanggap ng ganitong fully equipped na transport vehicle. Lubos ang kanilang pasasalamat sa PCSO at kay Pangulong Marcos Jr. sa ganitong programa. Malaki talagang naitutulong knowing na dumadami na ang population. So, more transport vehicle, more services na mapupunta sa aming mga constituents. I observe nga, ang dami po yung pasyente. Ang kailangan na pong tulong ng sasakyan, pahatid ng patungo sa ospital. At saka itong programa nito, it is very a great help to our constituents in our municipality. Inaasahang magpapatuloy pa ang rollout ng PTV sa ilang LGUs na hindi pa nakatanggap nito at inaasahang mabibigyan na ang lahat ng LGUs bago pa matapos ang taong 2025. Mula dito sa Butuan City, Agusan del Norte, Janessa Felix para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.